para po tayo ay sama-samang magdarasal dahil tayo po ay naniniwala na makapangyarihan ang pagdarasal dahil kinakailangan ni Pangulong Duterte ang maraming dasal ngayon. Siya po tayo po nakita po natin na matapos maglingkod ng 6 na taon ang ating mahal na Pangulong Duterte, ngayon po siya ay inuusig dahil lamang sa kanyang mga ginawa na para sa bayan. Mga kapwa namin Pilipino, hindi po makatarungan, hindi po namin sinasabi na walang karapatan yung mga nagsampa ng reklamo kay Pangulong Duterte. Pero bilang Pilipino, na ang nagre-reklamo ay kapwa Pilipino na ang naganap daw na paglabag di umano ni Pangulong Duterte ay naganap sa Pilipinas, nararapat lamang na dito rin dapat si Pangulong Duterte hindi dinadala sa isang bansa na wala namang kinalaman sa Pilipinas. Kung siya talaga ay nagkasala, kung talagang may kasalanan si Pangulong Duterte, dapat dito lamang po sa Pilipinas. Pero taliwas po ito. Taliwas po ito sa naganap ng 6 na taon. 6 na taon si Pangulong Duterte ay naglingkod ng tapat sa atin. Minasama po nila ang war on drugs, samantalang ito ay nagdulot ng katahimikan sa bawat sulok ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po, muling nagbabalik ang mga durugista, muling nagbabalik ang takot ng mga tao mula po rito sa mga droga. Sa panahon lang po ni Pangulong Duterte nagkaroon tayo ng katahimikan. Sa panahon lang ni Pangulong Duterte nagkaroon ng papayapa ang ating lipunan. Si Pangulong Duterte po, ang malaking kasalanan lang ni Pangulong Duterte, hindi siya nagnakaw. Hindi po ba? Duterte! 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 Dahil hindi siya magnanakaw, wala siyang may pamudmod sa mga buhaya. Kaya pagkaalis pa lang ni Pangulong Duterte, unang araw pa lang, nawalan na rin siya ng mga kakampi. Bakit? Ang mga dati niyang kakampi na mga mukhang pera, wala nang maasahan sa kanya. Iniwan siya dahil hindi siya nagnakaw, kaya wala siyang may pamudmod diyan sa mga buhaya. Yan po ang pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Duterte. Naging tapat siya sa paglilingkod sa atin. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil tapat siyang naglingkod. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil maraming magnanakaw sa gobyerno hindi nakapagnakaw sa loob ng 6 na taon. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil nilabanan niya yung mga sindikato. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil nilabanan niya yung mga oligarko. Nilabanan niya yung mga drug lords. Nilabanan niya yung mga magnanakaw sa gobyerno. At bilang ganti sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte, inuusig siya ngayon, hindi po natin. Inuusig siya hindi dito sa Pilipinas. Inuusig siya doon sa ibang bansa. Hindi po ba makatarungan na kung meron silang problema kay Pangulong Duterte, dapat dito sa Pilipinas, ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ibalik sa Pilipinas ang tunay na Pangulo. Balik! Ang Pangulong naglingkod ng tapat. Ang Pangulo na walang ninakaw. Kasalanan mo yan, Tatay Digong, dahil hindi ka magnanakaw. Hindi mo napalamon yung mga buhaya sa gobyerno. Kaya ikaw ngayon ay kanilang
ikaw ngayon ay kanilang pilit na pinakulong sa ibang bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga magnanakaw. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga sindikato. Nagkaroon tayo ng mga matinong leader, pero ayaw ng mga gahaman sa gobyerno. Kaya balik po tayo ngayon. Punong-puno ng nakawan, napakaraming issue ng ating bayan. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ang sakripisyo mo na yan ay hindi namin makakalimutan. Naroon po ako sa Hong Kong nang sinabi ni Tatay Digong, may premonition na si Tatay Digong. Ang sabi niya, pag bumalik ako sa Pilipinas, huhulihin ako. Mag-contribution na lang kayo para gumawa tayo para igawa natin siya na rebulto. Akala namin biro lang po. Yung pala totoo na pagbalik niya, ikukulong siya. Ipagtatayo natin na rebulto, papalitan natin si Andres Bonifacio. Wag. Itatabi natin. Itatabi natin kay Andres Bonifacio para dalawa na po silang magtatanggol ng Pilipinas. Mga kababayan, alam namin na ngayon nagaganap sa iba't ibang parte ng Mindanao. Yun pong mga raling malalaki. Kung saan pa po yung national capital, dito po sa Maynila, maaaring magsimula tayo ng konti. Pero alam ko po, parami tayo ng parami dahil maraming nagmamahal sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang susunod na tagapagsalita ay walang iba kung hindi ang magiting na taga Fort Bonifacio, ang vlogger na si Parak TV.